Ako po ay nagtataka lang mga sangkay kung bakit hindi pa rin makansela itong passport ni Zaldico. Ano nga ba ang meron? Bakit mga sangkay tila baga pinoprotektahan no, itong si Zaldico? At yung passport niya ay hindi pa rin pumakansela. Hello guys, what's up? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong si Zaldico kasi tila baga ang bagal ng proseso. Nakakainis na lang sa totoo lang mga sangkay kung bakit halimbawa na lang sila Vince Dizon kumikilos para tugisin itong mga kawatan. Pero may mga iba dyan mga sangkay na tila baga pumoprotekta, no? Parang ganun yung dating eh. Parang sila pa yung kumakanlong kay Zaldico eh. Ito pag-usapan natin yung passport niya. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.58 million subscribers na. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto nga po yun. Bakit kaya, no? Nagtataka din po talaga ako, bakit hindi po makansela yung passport niya? Yan, no? DFA puro dahilan kaya hindi raw makansela ang passport ni Zaldico. Alam niyo, dapat nung pumutok pa lang yung balitang yun, dapat canceled na, dapat yung passport niya wala nang kwenta. Pero bakit nila baga ang bagal nitong DFA? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Exactly. Yan ang pasaring ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa DFA na tila wala raw pangil para makansela ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Ganun ba sa kamakapangyarihan? Alam nyo, President PBBM, President Marcos, siguro it's time para reviewin nyo yung mga tao nyo sa DFA. Kasi mukhang may problema eh. Pambihira, kayo nagtrabaho kayo para isiwalat itong mga big fish. Pero itong DFA, anong ginagawa? Tila passive umano ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi kay former Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tiangco na puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. May tama po itong si Tiangco, no? Puro dahilan kasi yung DFA eh. Hindi kasi po pwedeng kanselahin kasi ganito. Diba? Pero yung kapangyarihan nasa kanila. Pero bakit ganon? Pinag-uusapan natin dito yung bilyones na pera, pero bakit itong DFA tila baga tikom at parang kinakanlong pa ang dating, no? Itong si Zaldico. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Correct. Ayon sa DFA, maaari lang kanselahin ang isang passport kung acquired ito fraudulently, tampered with, or issued erroneously, o kung may formal na utos mula sa korte. Pero argumento ni Congressman Tiangco, pwede rin itong kanselahin sa ilalim ng New Philippine Passport Act in the interest of national security, public safety, at public health. Sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? Baliktarin natin yung sitwasyon, Pink. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan?
Tama po yun, mga sangga, yung sinabi ni Chanko. Kaya nga po ngayon pa lang, dapat nga nung nakaraan pa mga sangka kansilado na eh. Paano uhulihin yan? Paano pa uuwiin yan? Di ba? Ibig sabihin, mga sangkay, yung impluensya nitong si Zaldico talagang ganun po kalala. Imagine niyo, DFA hindi makapalag. Bakit? Ano ang meron? Bakit ganun siya bakit ganun siya katinding tao? Bakit parang kinakatakutan siya? Bakit parang hindi makapagdesisyon ang DFA? So, President BBM, paki-review po yung mga tauhan nyo sa DFA. Baka kasi may mga tauhan dito ni Zaldico. Kasi magtaka ka na lang eh. Tagal-tagal na po. Actually, di naman pa ganun katagal. Pero, yung passport kasi, kailangan na po yan eh. Kailangan makansila para hindi na po makatakas eh. Hindi na po makapuslit. Hindi na po iskapo. Pero, tila baga, walang pakialam dito yung DFA. Ang dami pong reason eh. Samantalang, ang pinag-uusapan na po dito, sumabog na, malaking pera, malaking halaga ang nanakaw. Pero bakit wala pong ginagawa ang DFA para dyan? Hindi kasi kailangan dumaan sa ganitong proseso. Hindi kasi kailangan bago matanggal yung bago ma-cancela yung passport niya, kailangan muna ng ganito, kailangan muna ang korte mag-decide. Pag may gusto, maraming paraan. Guys, ang pinag-uusapan na po natin dito, yung yung economic sabotage na ginawa. Tapos hindi pa rin kakansilahin? Kasi kailangan dumaan sa ganyang proseso? Aba, President BBM, paki-review po yung mga tao niyan dyan sa DFA. Pambihira. Dagdag pa ni Congressman Tiangco, kung pagbabasihan ng series of events mula nang madawit ang pangalan ni Ko sa investigasyon, tila malaki raw ang posibilidad na tumakas ang dating kongresista mula sa accountability. Number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, Resign siya. instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So, ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos, nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So, yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak. Huling na Klaro po yun, mga sangkay. Alam nyo, ito dapat yung ginagaya ni Kiko Barzaga, itong si Tiangco. Kita nyo, hindi siya nagmumukhang baliw dito. Umaatake siya sa mga taong involved dito sa nakawan. Pero mga sangkay, hindi po sa pamamaraan na wala sa katinuan. Yung si Kiko Barzaga, mga sangkay, alam nyo, yung bawat galaw, alam nyo mayroong problema talaga sa kanya eh. Si Tiangco, maayos, formal. Makikita mo yung pagiging niya, kongresista. Pero si Kiko Barzaga, ang bihira, wala sa tono, kumbaga sa gitara. namataan sa Portugal si Ko. Sa tingin ni Congressman Tiangco, wala na siyang balak bumalik sa bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya aniya, kinakailangan na magkaroon ng pangil ang ICI. Kasama sa ifinail niyang bill sa Kongreso nitong Martes ang pagkakaroon ng contempt powers ng komisyon at kakayahan na makapag-issue ng isang whole departure order sa mga sangkot sa investigasyon. Alam niyo, totoo yun. Ang ICI po, mga sangkay, kailangan po talaga ng pangil dyan. Yung tipong pwede sila mag-contempt, pwede nilang tawagin talaga ng persahan yung mga taong sangkot. Kasi dito pwede lang sila lumusot eh. So kailangan dito magpasa sila ng batas, no? Mabilisan na kapangyarihan para sa ICI nang sa ganun. Kasi kawawa naman po yung mga tao doon. O sige, andun nga sila pero wala naman sila ganung kalawak na kapangyarihan. Though, nakakatuwa lang kasi yung ICI, sa ganung kabilis na mga buwan,
marami na pong resulta mga sangkay. Marami na po ang pinatawag, marami na po ang humarap. Hindi nga lang naka-live. Pero sabi nila, ilalive na raw po sa mga darating na mga araw. Yan po yung abangan natin. So ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, ang DFA pumoprotekta kay Zaldico? Kasi ako, tanong ko rin yan eh. Kasi bakit parang hindi nila ma-cancela yung kanyang passport but ang daming reason? Diyos mio marimar, di ba? Nambira billions of pesos na po pinag-uusapan dito. Economic sabotage. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.